Voters registration hanggang ika-30 ng Setyembre na lang. Partidong RCRI at AIM sa lungsod ng General Santos nagsanib para sa halalan 2025. City Mayor's Office ng lungsod ng Tacurong nagsagawa ng Sprint Guidance Activity bilang pagdiriwang ng ika-124 na Philippine Service Anniversary. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Setyembre 20, taon 2024. Voters registration hanggang ika-30 ng Setyembre na lang ayon sa COMELEC. Narito ang ulat. Alas 5 ng hapon ng ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan na lang ang paglugit ng Commission on Election o COMELEC sa lahat ng mga botanteng magpaparehistro para sa May 12, 2025 national and local midterm elections. Sa lungsod ng Kidapawan, kasalukuyang ginanap ang voters registration sa City Convention Center mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon mula Lunes hanggang Sabado. Napuntahan na rin ng City COMELEC ang lahat ng 40 barangay ng lungsod sa tuwing ginaganap doon ang kabarangayan, daddaan o proyekto o serbisyo o KIDAPS para tumanggap ng mga bagong botante o yaong magpapalit ng estado, correction ng pangalan o di kaya naman ay transfer of voters. Panawagan ngayon ni City Election Officer Attorney Kirby Abdullah na dapat samantalahin na at huwag nang antayin pa ang deadline ng voter registration sa ika-30 ng Setyembre, lalo na at inaasahang dadagsain ito ng mga magpaparehistro. Ilan lamang sa mga requirements para makapagrehistro ay dapat Filipino citizen, edad 18 taong gulang pataas pagsapit ng mismong araw ng halalan. Dapat naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon at naninirahan sa barangay na kanyang pagbobotohan ng hindi bababa sa 6 na buwan. Mangyaring magdala o magpakita ng valid identification card para hindi na maapala sa pagpaparehistro. May mahigit sa 76,000 registered voters sa lungsod ng Kidapawan matapos ang halalang pambarangay noong taong 2023. Ayon pa kay datos ng Kidapawan City COMELEC. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Partidong RCRI at AIM sa lungsod ng General Santos nagsanib para sa halalan 2025. Narito ang ulat. Matunog ngayon ang usap-usapang pagsasanib puwersa ng dalawang partido sa lungsod ng General Santos na siyang babangga sa People's Champ Movement o PCM sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon sa ulat, ang partidong Regional Communities Reforms Initiatives o RCRI na pinangunahan ng dating alkalde na si Ronel C. Rivera at ng kasapi ng Achievement with Integrity Movement o AIM ay nagkaroon na ng pag-uusap upang bumuo ng malakas na line-up para sa nalalapit na halalan. Dagdag pa sa ulat,
Si Rivera ay nakatakdang italaga bilang standard bearer ng alyansang RCRCI-AIM at magiging katandem naman ito si incumbent City Vice Mayor Rosalita Nunez. Napag-alaman na muling sasabak sa politika si dating South Cotabato 1st District Representative Sherlyn Banyas Nograles at posibleng babanggain nito si incumbent General Santos City Lone District Representative Loreto Acharon. Ayon pa sa source, patuloy pang binubuo na ang line-up ng nasabing alyansa para sa mga tatakbong city councilors kung saan kabilang umano rito ang ilang incumbent councilors, mga nagbabalik sa konseho at mga representante ng business sector. Samantala, ayon naman sa mga insider ng PCM, hindi umano nangangamba si City Mayor Lorely Pacquiao na binubuong alyansa na posibleng magiging katunggalin nito sa nalalapit na halalan. Sa halip ay kumpiyansa pa rin umano itong mas maging maayos ang pagpapatakbo ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng kaliwat ng mga programa na inihahandog nito para sa mga residente ng lungsod ng General Santos. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, City Mayor's Office ng lungsod ng Tacurong nagsagawa ng Spread Kindness Activity bilang pagdiriwang ng ika-124 na Philippine Service Anniversary. Narito ang ula. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-124 na Philippine Civil Service Anniversary, ang City Mayor's Office sa pangunguna ni City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA, sa pakikipagtulungan ng City Legal Services Office sa pamumuno ni Attorney Althea May Casador Favale, nag-host ng isang Spreading Kindness Activity noong ika-19 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Elisa P. Bernardo Memorial Elementary School, BIM, Barangay New Pasig, lungsod ng Tacurong. Nagbigay ng kanyang mensahe si Executive Assistant for Barangay Affairs, Hernani Femo, na kumakatawan kay City Mayor Lechoncito na naghihikayat sa diwa ng kabaitan sa pang-araw-araw na buhay, lalo na ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapakita ng kabaitan sa mga bata. Si Dr. Carmen Deles ay nagsagawa rin ng lecture tungkol sa pangangalaga sa ngipin at ang kahalagahan ng oral hygiene para sa mga bata at binigyan diin ng pangangailangan para sa maagang mga gawi sa kalusugan. Ang mga grade 1 pupils ay nakatanggap ng mga school bag mula kay City Mayor Lechoncito, habang ang lahat ng iba pang mga bata ay nakatanggap ng mga dental kit at nasiyahan sa mga laro na nagtatampok ng espesyal na pagtanghal na si Jollibee. Nagbigay ng mga pagkain at merienda si Jollibee. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng isang buwang pagdiriwang ng anibersaryo ng serbisyong sibil na kinabibilangan ng iba't ibang mga programa na nagbibigay parangalan sa mga lingkod bayan at naglilingkod sa komunidad na may temang pagbabago ng serbisyong publiko sa susunod na dekada, pagpaparangal sa maliksi at hinahanda-handa ng mga bayani. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.